Lagas na naman. Oh no! Isa ka rin po ba sa mga nagtatanong kung bakit tayo nalalagasan ng revenue? Hello fellow creators, this is me, Moonju JD. Welcome and welcome back to my channel. Today, pag-uusapan po natin ang mga lumang katanungan or ang lumang tugtugin na bakit parang nababawasan ang revenue ko. Totoo po ba na nilalagasan tayo ng revenue? Alamin po natin ang mga dahilan kung bakit natin nasasabi na nalalagasan tayo ng revenue. Pero bago po tayo magpatuloy, palike naman po, pa-share and pa-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video ko kagaya nito. Without further ado, alamin na po natin ang mga dahilan kung bakit tayo nalalagasan ng revenue. Nalalagasan nga ba talaga? Unahin po natin ang date filter. Every time na mag-check tayo ng revenue, napapansin natin na parang tumataas at bumababa ang revenue natin. Halimbawa, December 1, meron akong $5. And December 28, may $5 ulit ako. So, meron akong $10 for the month of December. At January 2 na ngayon, naka $10 ulit ako. Pero, pagdating ng January 29, meron na lang akong $6. So, bumaba siya. At pagdating naman ng Ados, nagkaroon naman ako ng $15. Tumaas na naman siya. At nagtataka tayo bakit ganon? Nababawasan ba talaga ang revenue? Hindi po tayo nababawasan or nalalagasan ng revenue. Para ma-check, punta po tayo sa YouTube Studio, Analytics, and i-click natin ang Revenue tab. At dito sa upper right-hand corner, mapapansin po natin na naka-default po sa 28 days ang date filter. Meaning, ang ipinapakita lang po ni YouTube ay ang mga data or revenue natin for the past 28 days. At pwede po nating palitan ang date filter. Halimbawa, gusto mong ma-check ang revenue mo last week or last month, or pwede rin pong i-custom date. Or kung kailan mo gustong makita ang revenue mo. O di kaya lifetime para makita nyo po ang total estimated revenue nyo. Speaking of estimated, ang nakikita po natin sa YouTube Studio, hindi pa po talaga yan ang sahod natin. Sa Google AdSense nyo po makikita ang actual revenue or yung talagang mawi-withdraw nyo. So, nadadagdagan tayo ng revenue. Kaya po pabago-bago kasi po pwedeng ito yung timeline na ipinapakita ngayon and then the following day ito naman yung ipinapakita. So, posible pong tumaas or bumaba ang revenue natin, depende po yan sa kung ano yung magiging resulta kinabukasan. At para hindi kayo malito, wag niyo pong pagbasihan ang naka-default na 28 days filter. Palitan niyo po ang date coverage or date filter para makita niyo po ang revenue niyo. At kapag tiningnan niyo po ang lifetime, makikita niyo ang total estimated revenue niyo. So, hindi po tayo nilalagasan. Okay? Next is processing time. Kung mapapansin po natin, umaabot po minsan ng 48 hours bago makapag-post si YouTube ng revenue natin. At ang isa po sa dahilan ay dahil magkaiba tayo ng time frame or time zone. So, ang sinusunod po ay US timeline. Halimbawa po, nag-live ka ng December 1 ng madaling araw at may nagpa-member. And then, the following day, chinek mo ang revenue mo, hindi pa nadagdagan. Kaya, sinabi mo, lagas na naman. Hindi po ganon. Kasi po, nag-live ka ng December 1 ng madaling araw, which is November 30 pa lang sa US. So, maipopost ni YouTube ang revenue mo ng December 1, December 2 na po. Kasi mas advanced tayo ng oras kumpara sa US. At pwede pa pong umabot ng 2 days or December 3 na po niya maipopost ang revenue mo dahil i-check pa niya ang traffic source ng video mo. At kaya pa po nagkakaroon ng delay dahil po sa dami nating mga YouTuber, kahit gaano pa kabilis ang YouTube team, magkakaroon talaga ng delay. Pero wag po kayong mag-alala dahil papasok po ang revenue nyo.
Not unless meron kayong invalid traffic or invalid activity. Ano nga ba ang invalid traffic? Invalid traffic includes any clicks or impressions that may artificially inflate an advertiser's cost or a publisher's earnings. Invalid traffic covers intentionally fraudulent traffic as well as accidental clicks. So, ang invalid traffic, ito po yung mga fake engagement, irrelevant views, or fraudulent views and clicks. Ito po ang halimbawa or kabilang sa mga invalid traffic. Clicks or impressions generated by publishers clicking their own live ads. Halimbawa, kinlik at pinanood natin ang mga sarili nating ads, accidental or intentional. So, isa po yan sa halimbawa ng artificial or invalid traffic. Repeated ad clicks or impressions generated by one or more users. Halimbawa, ang mga viewers mo or mga friend mo na panay-click at panood ng mga ads mo, halos paulit-ulit nilang pinapanood ang mga ads mo sa mga video mo para makatulong daw sa'yo. Pero ang hindi nila alam, hindi sila nakakatulong sa channel mo. Dahil sila pa po ang magiging dahilan ng invalid clicks or invalid traffic. At pwede pa pong maging dahilan ng pagka-demonetize ng channel mo. Oh no! So sa mga friendship nyo or mga jowa nyo na panay-click at panood ng mga ads nyo, nakala nila nakakatulong sila sa inyo, hindi po ganon. Kasi po, hindi yan ang normal behavior ng isang user or ng viewer. Kasi po, ang normal behavior ng isang user or viewer kapag pumupunta po sa channel, papanoorin nila ang video mo. Dahil wala naman sigurong user or viewer na kapag pumunta sa channel mo, ads mo lang ang papanoorin nila. Ang normal behavior nga nila is i-skip yung mga ads, diba? Lalong-lalo na kung mahaba. So, kapag na-detect ni algorithm or ni YouTube algorithm na parang normal ang pagtaas ng views and clicks mo, hindi po yun counted sa revenue mo. So, sa mga friendship nyo or mga jowa nyo, sabihin nyo na wag silang panay-click at panood ng mga ads nyo. At ganun din po kayo. Iwasan nyo pong panay-click at panood ng mga ads ng iba dahil akala nyo nakakatulong kayo, pero kayo pa ang pwedeng maging dahilan ng demonetization. Publishers encouraging clicks on their ads. Alam naman po natin na ang ads ang pinaka-main source ng income natin dito sa YouTube. Pero hindi po maganda na i-encourage nyo ang mga viewers na i-click ng i-click ang mga ads nyo. Kasi po magiging dahilan lang yan ng pagtaas ng accidental clicks or CTR. Magkaiba po ang CTR sa YouTube channel at sa Google AdSense. The higher the CTR in our video, ibig sabihin maganda ang impressions ng channel or ng video natin. Pero kabaliktaran naman po yan sa AdSense. The higher the CTR in our AdSense, hindi siya magandang indication kasi pwede siyang mag-cause ng demonetization. Automated clicking tools or traffic sources, robot or other deceptive software. So kapag gumamit ka po ng mga tools or mga robot or nagpa-boost ka ng channel mo para tumaas ang clicks and views mo, so yan po ang magiging dahilan ng invalid activities, fake engagement, or fraudulent clicks and views. So, iwasan nyo po ang channel boosting or iwasan yung mag-play ng mga video nyo kahit sabihin nyo pa na gumamit kayo ng ibang account, gumamit kayo ng ibang wifi kasi kapag na-detect ni YouTube ang mga activity na yan, magiging dahilan po yan ng invalid traffic at baka ma-demoni pa kayo. Oh no! So, yan po ang mga pinaprocess ni YouTube bago sila mag-post ng estimated revenue natin. Kaya kung napapansin po natin, meron pong changes sa estimated revenue natin throughout the day. Dahil po yan sa log between gross click and invalid clicks or invalid traffic. Kapag po napansin ni YouTube algorithm na parang kaduda-dudang activity na to, so hindi niya po yan ipapasok sa revenue natin.
So again, hindi po tayo nalalagasan ng revenue. Nadadagdagan po tayo. Kaya po pabago-bago ang data or estimated revenue natin dahil tinatanggal ni YouTube ang mga invalid clicks or invalid traffic sa channel natin para maiwasan po natin ang mga fake engagement, irrelevant views, and para ma-secure po ang accuracy ng mga metrics or advertising metrics na pumapasok po sa channel natin para maprotektahan ang channel natin pati na rin po ang mga advertisers para hindi sila makapagbayad ng fake engagement or irrelevant views. That's all for today. If you want to ask questions and offer suggestions, feel free to do so. Thank you so much for watching. God bless.